mukhang tatakbo si Marcoleta na, no? Mukhang tatakbo na po si Marcoleta. At hindi na po sa ano, hindi na po party list. 'Di ba? Sa party list lang naman na nanalo si Marcoleta no? Kaya naging congressman si Marcoleta. Party list. Pero sa panahon ngayon, sa susunod na election po, mga kababayan, hindi na po sa party list. Senador na po, mga bossing. Tingin nyo, sa mga huling araw, sa mga huling buwan na nakita natin, yung mga aksyon ni Marcoleta, tingin nyo, kaya pong pumasok sa Senado, mga kababayan. Kung yung dati nga po no? Kung yung dati, 2022 election, wala na hindi po umaangat yung pangalan sa top 12 Ngayon pa kaya? Ngayon pa kaya na naramdaman ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos na yung adhikain at yung mga plano para lang po kay Pangulong Duterte? Sabi ni Frozen Solo, saan po siya tatakbo? Habulin natin ng pang-aasar. Paano mananalo? Dumikit sa mga sirang tao, sabi ni Marlon Flores. Ito po para hindi nyo sabihin na fake news yung sinasabi natin na tatakbo si Marcoleta sa Senado. Ito na. Nung sabihin, Rodante Marcoleta, sorry. Nagkamali lang po. Marcoleta, nasa top 28 last election. Mataas pa sa kanya si Norman Mangusin, nasa 24th place. Ito na po, mga kababayan, ang pahayag po, no? Parang madaming parang madaming nag-iintay po, na ayan na, mag-a-announce na si Marcoleta kung saan siya tatakbo. Announce mo na, boss. Number 12 na kayo, no? Ano daw? Sakto naman yung umiinom ako. Nasa number 12 na daw po, mga kababayan, si Marcoleta. Aba, napahinto ako dun Saan kaya nila nakita yung number 12 si Marcoleta? Parang ako yung nakikita ko sa top 12, wala si Marcoleta dun, mga kababayan. Wala nga Duterte dun no? Meron isa, si dating Pangulong Duterte. Pero tingin nyo, tatakbo pa yan? Si dating Pangulong Duterte, hirap na nga makalakad, tatakbo pa? Yung mga sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, pabago-bago na, paiba-iba na, tatakbo pa? Pagtatawanan lang po yan sa Senado, pagka ganyan. Biruin mo, pupunta ka sa isang session, ngayon, ganito yung sinabi mo. Tapos, sa second hearing, iba na naman ang sasabihin mo. Pagtatawanan lang yun, di ba? Kaya ako nakikita ko, hindi na ho tatakbo yung mama na yon. Baka po asikasuhin na lang nila yung pagharap po doon sa ICC, mga kababayan. Pero ito, yung sinasabi na nasa number 12 na daw po si Marcoleta, sige nga, pakitaan nyo nga sa amin kung saang survey yon. Baka survey ng mga DDS. Survey ng mga DDS yun. Ano ho? Wala ho talaga akong nakikita na pangalan ni Marcoleta na nandoon sa top 12. Si Baste nga, wala. Si Pulong, wala. Tas Marcoleta pa. ba talaga ang plano ni Congressman Marcolita? For senator or for congressman? I'm now running for senator. Okay. Ayan. Tatakbo na daw po siya, mga kababayan. Para senador daw. Tuloy mo nga po. Kasi po, tapos na yung aking termino at marami po ang mga mamamayan natin. Wala na pala. Dahil hindi na din po pwede sa Kongreso, tapos na yung kanyang term, mga kababayan. Sa Senado naman po susubok. Ang problema nyo po, sir, no? Etong mga nakaraang buwan, medyo tagilid po yung nakikita namin sa inyo no? Siguro para sa ibang tao, hindi ganon. Pero para sa amin po, halata po namin, no? Na mukhang wala ho. Ang gagawin nyo lang po doon, para sa Duterte, ang gagawin nyo lang po doon, lahat ng gagawing desisyon
sa Kongreso. Pag inangat na po sa Senado, kayo po yung isa doon sa haharang o something. Di ba? Yung budget nga eh. Di ba? Ano po yung pinaglaban ni Marcoleta doon sa budget ng OBP? Eh, dapat daw, kumbaga, parang kung ano na lang yung nakaugalian, na wala ng question and answer, basta, sige, ibigay ang budget. Sabi ko, mga kababayan, naku, wait lang. Kung dati, okay yun, yung kung ano na lang yung nakaugalian, tapos pirma na lang, wala ng question and answer. Ngayon, hindi. Ngayon, kailangan madaming sagutin. Tama po at maganda po yung ginawa ng Kongreso, mga kababayan, doon sa tatanong, no? Pag-i-interpel po kay BP Sara. Ang problema, wala. Ang problema, hindi din po sumagot ang ating Vice Presidente. Yun, yung old tradition daw po. 'Di ba? Kung patuloy po natin gagawin, yung sinasabi ni Marcoleta na, dapat old tradition. Hindi na po ba tayo naniniwala sa tradisyon na ganito, ganyan? Na irespeto kapag ang Vice Presidente at ang Presidente ang humihingi ng budget. Hindi na po ubra sa panahon ngayon yun. Pag ganun pa doon at nagpatuloy yung sinasabi ni Marcoleta, mga kababayan, ay wala. Lulusot at lulusot. Miski ako, kung ako Vice Presidente, sige, sobrahan mo yan, sobrahan mo yan. Di ba? Ayun, kailangan nung matinding at masusing pagpapaliwanag at masusing pagtatanong. Saan mo gagastusin to? Bakit bakit ka humihingi ng ganito? Saan mo ginastos yung mga nakaraang budget? Kaso ayaw ni Marcoleta noon, Ma'am Lori Mamawag. 'Di ba? Bakit kailangan niya ipagtanggol? Dapat pinayuhan na lang niya na sumagot at magpaliwanag. Tutuloy ko Lalo na po yung mga sumusuporta sa atin na kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. Nung sabihin ko po na ako'y magtatanim ng high value crops, napangiti silang lahat. Okay naman yan, sabi niya, pero hindi ko nga narinig eh. Ngayon ko lang narinig yung high value crops mo eh. Ano ba yun? Ulitin ko nga. po ang mga mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuporta sa atin na Isinisigaw daw po ng mamamayan natin at lalo na yung mga sumusuporta sa kanya. No? Na tumakbo ka! Kailangan namin sa Senado. Narinig na po namin yan sa lahat ng politiko. No? Pero at the end of the day, yung sarili lang naman niya ang gusto tumakbo, mga kababayan. Tumakbo ka! Kailangan ka namin. Nakita ko ang pangangailangan ng mga kababayan natin sa presensya ko. Malabo po ngayon yun, sir. Lalo na po sa inyo. Saan ba tatakbo si Marcoleta? Sa PDP laban? Sasali ka sa PDP? Yung kasama mo si Philip Salvador, kasama mo si Robin Padilla, kasama mo si Bongo. Sumama ka na doon kung wala kang partido. Malaya naman siya tumakbo para sa bayan, di para sa Duterte, sabi ni Ma'am Lori Mamawag. Ano daw? Walang value, walang relevance. kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. Nung Kailangan pa nila ang aking paglilingkod. Or baka kailangan ng Duterte ang aking paglilingkod. O kailangan ako ng Duterte para ipagtanggol sila. Tama po ba, sir? No? Alam mo, kayong dalawa ni Vic Rodriguez, hindi ko nakikita yung pangalan ninyo sa top 12. Lenny Pitel, shoutout po sa iyo, ma'am. Silang dalawa ni Vic Rodriguez, hindi ko nakikita yung mga pangalan nila sa top 12, mga kababayan. sabihin ko po na ako'y magtatanim ng high value crops. Tanim mo na lang siguro sa bahay mo yan. Tanim mo na lang siguro sa bahay mo yan. Ikaw makikinabang ka pa, tapos bigyan mo yung mga Duterte nung high value crops mo. Huwag na kami. No, sabi ni Mikasa Arkeman, kakamping at dilawan, huwag kayong maniwala dyan kay De Lima. Na nga lang, huwag kayong paloko dyan. PBBM, solid ako. Sa Marcos loyalist, X na siya. Correct, totoo po yan. Sa dilawan, kakamping, X na siya.
DDS na lang. Di ho ba? Sa DDS na lang talaga kakapit ito, mga kababayan. Ngayon po, unti-unting nag-asisi-alisan yung mga sumusuporta po sa mga DDS, mga kababayan. Ewan ko kung bakit ganun. Simula nung tawag dyan, simula nung si Kibuloy, pasok na sa Oblo. Nawala na. Iba-iba na content ng mga DDS. Bakit kaya ganun? O yung iba napunta na kay Yorme. O yung iba wala na. Kayo na po ang sumagot kung bakit ganun ang nangyari. Ba't biglang nawala sila pagkatapos mahuli si Kibuloy? Napangiti silang lahat. Okay naman yan, sabi niya, pero kailangan mas magtanim ka pa ng iba pang mga serbisyo. Kung maaari sana ay Sir, tanim mo na lang po sa bahay mo yan. Okay. Okay na po kami. Sabi ni Lilian, matalino siya sana. Sayang na sayang si Marcoleta. Yun nga po, talagang miski ako ho, mga kababayan. No? Nanghihinayang po ako dito sa tao na ito. Pero buti, mga bossing, hindi pinalad nung sa o hindi, wala, hanggang dyan lang. Tapos na yung termino. Siguro magpahinga muna kayo, sir, mga 3 taon. Tapos sumubok ulit kayo sa 2028 kung sakali na hindi ka pala rin, no? Sa 2025. Di ba? Mga kababayan. Anyway, saan na ba tayo? Pumunta tayo dito sa susunod natin. Ano ba yung pangatlo natin? Pagkatapos ni Marcoleta. Pagkatapos ni Marcoleta, saan ba yun? Yung budget ng OBP, mga kababayan, di ba papanik po yan.